Diyos nga labing gamanan nga naka sa trono sa kalangitan, ninintak na sa kagabiyon, nagadol kami diya sa imong balaan pasensya. Ginoo, naghangyo kami nga ikaw maghahatag ka namog pinasayang kaalam langit nun, nga amog ikinahanglan, samtang kami magabatbat niining mga mensahe o Dios sa among leksyon nga mahatod namo kini ngadto sa makaigsunan nga mahimong madasig sila o Dios sa paglambigit sa buluhaton pinaagi sa mga espirituhanong gasa nga imong gipiyal ngadto kanila. Tabangi kami Ginoo nga amo kini mapasabot kaalam lang ito na amo gikinahanglan kauban Pastor Elvin Salarda kinta na magisalig ilaw mga madawat tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So, mayong gabi, Pastor Ted. Gabi, Pastor Elvin. Makaigsunan, maipong gabi kaninyong tanan. O sa ato nga mga followers nga nagsunod sa atong takna sa pagtuon. Dinhi sa ato nga Facebook Live, na ipipila nato makaigsunan nga nag-join na dinhi. Pastor Ted, basi na kay mga importante nga greetings. Yeah, salamat kay Pastor Elvin, no? So, salamat sa gayon nga makagrita sa ato makaigsunan nga kanunay nagalantaw nining ato nga programa takna sa pagtuon. So, dinhi na ta karon sa ato nga lesson. Ang ato nga lesson, lesson 6 man ta. O niya, focus kini siya o dunay tema nga gauluhan spiritual gifts. Ato pa espirituhanon nga gasa. Kasa. O niya, ang ato nga teksto, nga memory text atong makita sa 1 Corinthians chapter 14 verse 1. Akong basahon. For so love and earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy. So, unsa ba ni mga kapaglaom? Purso love. Unsa nang purso? Tinguha, no? Tinguhaon. O, tinguhaon na to ang gugma. Earnestly, pangsingkamutan. The desire, the gift, the spiritual gift. So, kanang gitinguha yun na to ba? Kanang gihandom yun na to nga makabaton ta og spiritual gifts. Especially that you may prophesy. Sa to pa nga kita kuno sa maghatag og propesya. Pastor Ted, sa imuhang tikawin nga to ang memory text. Nindot kayo ni siya nga itong leksyon karon si Manaha tungod kay naibalo ta o siguro ang uban sa ato kay balo nga doon natin mga gasa sa matag usa, no? But kining spiritual gift, no? Mao ni siya ang pinasay nindot kayo nga gasa gikan sa Ginoo o sultihan ta kamo mga kapaglao mga kaigsunan that your gift has a purpose. Ang matag gasa nga ato nadawat gikan sa Ginoo doon nagyoy purpose. God has placed a special gift inside every believer. So matag magtotoo mga kapaglao mga kaigsunan, doon na gayoy kanang special gift, spiritual gift nga iyang madawat sa tanan nga mga magtotoo. And no one is created without purpose. Wala na siya kanabitang moralag sulagma lang nga imong nadawat apan kana siya with a purpose. And the gift we receive are not for personal pride but for serving others and building the body of Christ. So kana siya nga gasa nga ato nadawat mga kapaglaom kining spiritual gifts nga gisgutan sa ato nga leksyon, dili ni siya nga basta-basta lang nga kanabitang magamit nimo sa bisan unsa apan gihatag ni sa Ginoo sa imuha for kanang dili for personal pride apan alang sa paghimaya ngadto sa ato nga buhi nga Dios ingon nga usa ka lawas diha kang Kristo. So, dunay gasa sa espiritu o kining nga gasa sa espiritu kining mga talento nga mabatnan sa matag membro sa iglesia o kining talento nga ilahang madawat gamito ni siya alang sa buluhaton sa Ginoo. Yang gihulagway dinhi nga ang iglesia sama siya sa usa ka lawas sa tao. Unya ang tao na may daghang mga parts, no? Natay kamot, natay dalungga, natay til, natay baba. So kompleto siya. O kana siya tanan usara ang katuyuan. Ang iyang katuyuan nga iyahang himuon nga united sila sa ilahang mga plano kay lisod po kayo no kung ang kamot mo ikabuoton yang tiil mo lakaw dito sa tika so lisod kayo. So it means nga kini nga mga gasa nga gihatag si Ginoo sa toa gamito ni siya sa usa ka katuyuan alang sa pagpalambo sa iglesia. And this is also in answer sa
disunited nga mga kaigsuonan dito sa Corinto. Corinto. Kung inyong nahinumduman ato pag yung mga nangagi na to nga lesson, mga tulo ka lesson ni Agi or mga anak yun, nga ang iglesia dunay pagkabahin-bahin sulod sa iglesia. Naagani pag kinasuhay sulod sa iglesia. Grabe, no? So si Paul, in answer to that, usa sa mga pamaagi ni Paul nga gipahinumduman ang mga taga Corinto nga oy dili mo mag-away. Unya kinuon kamo mag-unite. Unite. Kay kitang tanan kamo diha gitagaan mo mga talento unya kanang maong talento gamiton na siya sa pagpalambo diha sa iglesia. So mo ni mga kaigsunan no, nindot kayo pasurted maayo kay imong pagpasabot sa mga talento nga kini nga talento ha gamiton lang yun alang sa pagpadasig sa iglesia. So nagtuogi ko, Pastor Elvin, nga mata ko sa nato, mga kaigsunan, mga kapaglaom, naagi tayo mga talento nga gikan sa Ginoo. Pastor Elvin, Yes. ibalogi ko nga naa kay talento, no? Siguro, ang uban, wapa na-discovery, no? Ako, sa una, before ko nag-iswilag Mountain View College, pag-graduate, before ko nag-iswilag, di na ako ma-discovery kung unsa gid akong talento, no? Pero when nag-join ko sa singing group, bisag di kay ko kabalo mo kanta pero ingon ako nga naa ko ko'y talento gamay sa pag-awit no kay kusog magkugtingog dako magkugtingog so gikuha ko nga miyembro sa singing group unya base akong part sa akong pagkanta so naibala na ako mga kabaglaom nga naagi ko'y talento so karon nga gabi the question is not do I have gift ang pangutana do I have gift naagi Yes. tay gift Yes. ang question is am I using my gift for God's purpose. Yes, No? muna siya Muna, mga importante kay ang pangutana Pastor Elvin, naamang gitay gasa, ang pangutana is, unsa man ako ang bang talento? gigamit ang Oo. Imo pa nagigamit ang gamit talento. nga talento o gasa, spiritual gift, aron sa in the purpose sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. Balikan ako tong imong talento nga abuan ka og kanta. Oh. Ako gipa na sa una Pastor Ted sa. Oh. Imbimbor ko sa singing group dito sa Sindangan na may eskwelahan na to diha kanang gitawag na to og PEC, Philippine Advent College. Diha ko nag-graduate sa akong high school. Unya sa namimbro ko dito, eskwela ko dito, ni-appeal ko sa choir sa high school. Wow. Maay kay siguro kung mukanta sa una siguro. Karon wala na pasultid. Abi nimo pasultid, gi-appeal ko sa grupo. Pag-appeal ako sa grupo, dugay ko sa grupo, mga 5 ko katuig mo sa grupo. Dugay gigabuyan na? Oh, maay man gud ta siguro mo kanta sa unang panahon. Pero ang ako lang na-obserbahan ato pasultid, kung walay tenor, ilabay ko dito sa tenor. Ibisan asa day? Oh, pag kulang po ang bass pod, kanang first bass bitaw. First base, second base. Oh. O ibutang po ko dito. Oh. Hangtod, nahuman ko pasultid. Labay-labay lang ko pasultid. Pag abot na ko sa MBC, mo-apil ko singro, pula ko dawata dito. Kay nalibog sila og asaya ko so naundang nga ako ang talento pasultid sa Pero, pag-awit. Pastor Elvin, dili ta mabalaka mga kaisunan, dili ta mabalaka bita kanang awit bita kay sa singing group or sa choir, upat man na tunailhan gyud upat Oh, yes, tingog no. Soprano, alto, Yes. babae lalaki na siya, bass og tenor dayon. Ingon pa ni Professor taga EUP, ingon pa niya nga, Pastor, muna siya ang normally, muna gid ang upat ka tingog gyud pero gidugangan ni siya garog usa kaning ikalima. Kung sa man ang dugang sa soprano, alto, bass og tenor, ingon pa niya nga centonades. Kanang sintonado ba? Oh, kaysa singing group. Murag mo na ako siguro muna ako manalibog ang director sa music o kasi ko ibutan. muna mga kabaglaom, di ba ko nga naagid tayo mga gasa nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. And gusto na ko ipasantop sa inyo never compare your gift with someone else. Yes, that's true. Ayaw ikumparar ang imong gasa sa uban, no? Ang Ginoo does not wala siya nangutana sa imuha to be someone else. Apan ingon pa niya, he asks you to be faithfully nga ato gamiton kini nga gasa alang sa iya nga buluhaton. Yeah, bisag unsa pa na ka gamay nga talento. Now, dinita sa sa Sunday with the variety of gifts. So, muna tunok, tisgutan nato nga daghantag mga talento sulod sa atong iglesia. Variety, nagkalalahi. Na ay mga dako kayo nga talento, na apoy gamay-gamay nga talento. Pero kana sila, mo komplementa na sila tanan.
Yeah. Kay pareho na nga magamit sa tanan sama sa part sa ato nga Lawas. lawas ka. Di makaingon nga kamot na siya. Kana kuana na siya, matara na siya. They are very important sulod sa iglesia. Unya kining gihisgutan de sa ato sa Sunday nga lesson, kining spiritual gift mga kaigsunan, itawag ni siya sa Griego pa ni og ton eumatikon. Ya duha ang kahulugan nini, kanang spiritual people or spiritual gifts. Pero ani nga pagtuon nato kining ton eumatikon focus sa gyud ni siya sa spiritual gifts. Kay duha man gud ang kahulugan sa ton eumatikon. Silbing ang unang kahulugan na kini mga espirituhanon nga mga tao. Pero ang ikaduha nga kahulugan spiritual gifts sa tao nga gihatag sa Ginoo. So focus gyud ta sa spiritual gifts nga gihatag sa Ginoo. Unya ang iglesia di nga atong makita dinhi gisangkapan gyud sa Ginoo og daghan nga mga talento, mga katawhan nga dunay mga katakos, dunay mga abilidad nga magamit sila sa dako nga buluhaton si Ginoo. Atong mabasa na diri sa Corinthians chapter 12 verse 4, now there are variety of gifts but the same Spirit. Daghan kuno kaayo nga talento. Kanlain, ng mga talento. Pero usara kuno ka Spirit ang gagahom niya na. Yeah. And that is God. Nga atong makita nga maoy nag hatag niini nga talento alang sa kalambuan, alang sa dako nga buluhaton sa Ginoo nga ma-equip ang iglesia nga mahimo siyang masinangkapan sa tanang buluhaton, sa mission sa iglesia o sa mga services nga gikinahanglan sa iglesia, ang iglesia gisangkapan sa Ginoo aron nga ang iyang iglesia takos gayod sa ministeryo nga gihatag si Ginoo kaniya. Yeah. Kung ang atong leksyon karon si mga kapaglaom, nagisgutan magini sa variety of kanang gifts, no? So nakanlain nga mga talento ang gipiyal sa Ginoo sa tuwa, ang mga gasa o gisgutan din sa una gyud sa opening gyud is ato gamiton ang ato nga talento alang sa paghimaya ngadto sa Ginoo. So the church is not a building, no? The church is a living body. Kita mo ang church mga kapaglaom made up of people being belong to Christ. Kita belong ta sa Ginoo. So in 1 Corinthians chapter 12 to 31, si Apostol Pablo nagagamit sa kanabitang hulagway sa kanang human body Yes. as a powerful picture of the church. So a body has many parts, no? Ang atong lawas isigutan ganyan ni Pastor Elvin nga nagkanlain ang ato nga parts sa ato nga lawas. Dunay kamot, dunay tiil, dunay baba, dunay ilong, dunay dalunggan, dunay mata. Lain-lain nga mga kanang function ang kining body parts sa ato nga lawas. So a body has many parts and every part has a purpose, no? Matag parts sa atong lawas do nagay purpose. Kung isu na atong mata, atong tiil, atong dalunggan, works in different way, no? Nagabuhat sa lain nga pamaagi. In the same way, every believer is unique mga kapaglaom. God gives spiritual gift. Unsa man ang spiritual gift nga gihatag sa Ginoo sa tuwa? Talento, no? And responsibility to different people. Sa mga kaigsunan, sa atong iglesia, dili man pwede nga tanan ta mahimong elder, Pastor Elvin. Di po ta tanan mahimong, di po pwede nga tanan ta mahimong treasurer. Di po ta mahimong pwede nga mahimo ta tanan nga diakonisa or diakono baka iway leader o baka sung leader. Di po tanan mga kapaglaom. So ang paghulagway ni Apostol Pablo nga though we have kanang different nga talento nga ato na dawat apan we are using it for kanang the fulfillment or pagbuhat sa responsibilidad nga gipadayag sa Ginoo alang sa mata ko sa kanato. Gani iyang giulagway nga sa spiritual gifts nga nadawat sa mga katawhan, si Apostol Pablo nagaingon, some teach. In 1 Corinthians chapter 12, some teach, some lead, and some encourage, some serve, and some help others. So,
kini siya, lain man ni siya. Kay Pastor Elvin, di man pwede nga teacher o siguro maayo ang gigasa nga gihatag sa imo kay doktor man ka, gitugutan man ka by the grace of God, gitugutan ka nga makahuman ka og doctor in ministry, no? So ang imo gidunta maayo kay kamo tudlo mo na nga may kay kamo discuss og leksyon kay naa man kaniya na nga kaalam nga gikan sa Ginoo. So ako dili ko maayo mo nana siguro kung health ang isgutan kay diha man ko sa Master of Public Health. So kung dunay mga may isgutan may tungod sa maing panglawas, makadanggol-danggol ko kay diha man ang akong linya. So nakanlain ang mga gasa nga gihatag sa Ginoo, no? So no gift is useless. Yes, that's true. No gift is useless and no person is unimportant. Tinuod na. So importante yun ang tanan. Tanan importante. So it means nga di ko makaingon nga gamay ra kong talento. Kaya nakahinumdum ko ba nga dunay dako bitang wali nga gihimo. Unya sa dunay dako kayo nga gihimo nga wali, naay mga young people na to nga gi-assign nga ang ilang trabaho igo ra gyud nga mo imbitar sa mga tao nga moagi sa dalan nga naay wali diri patambungon. Unya og naay mo adto ilang yung atimanon. So naay istorya, naay nindot kay nga wali si Pastor Sirano ana. Nga samtang nagwali siya somewhere dito sa Butuan nga yan ang gabi una na usa ka babae nga maghikog na unta moambak dito sa dako kayong suba sa Butuan ba di ba dako taas mo ng suba diya sa Bunawan River unya na may mga young people nga nagdagatang dito sa dalan nya dito mo pud ang binyo dool atong lugar giinbitar siya asa di pa ko moambak maminaw siya ko sa wali. Okay. Wa siya nakaambak. Hangtod nahuman ang usa ka bulan nga wali. Human yun niya ang o nabautismuhan tong atong igsoon. Sumala pa sa mao nga sugilanon. Just because of young people nga matahom kayo, maayo kayo nga muasir o daghan ang usa ni ato sa daghan nga nabautismuhan. So, mga kapaglaom, ang talento di ay nato bisag unsa ka gamay kung gamito na ito na sa buluhaton sa Ginoo, mahimo na siyang mamungak, mahimo na siyang produktibo kayo. Nanimdum ko sa una, Pastor Elvin ba, sa Central Church, kay diya man ko na membro sa Cagayan de Oro Central Church, doon ay nakita nga murag, di man ginimapuslan ni mga tawhana ba. Sige lang simba, mura ba ka ng membro sa 4-piece ba? Baka daw 4-piece ko na ingon sa 4-piece ko no. Pungko, paminaw, paminaw, pungko, paminaw, pauli, panlibak. Murag 4-piece ba? Ngun sa ilder nga, murag di magpapuslan ni mga tawahanan ni. Nag-create siya og kanang grupo bitaw nga, kaning tao nga murag di na mapuslan, pero may mo nung pahiyom. Nag-create siya grupo nga kanang Smile Group. Smile Group. Smile Group, Dili pwede, di na ipakanta, dili ipasulti. Ang ilang grupo ra gid is Smile Group. Smile yun, ha? Karon sa sila mo gamiton nilang Smile during Sabbath morning. Ipasayo sila adto sa simbahan, 7:30 na sila sa simbahan, ang ilang trabaho is mag-greet sila sa mga kaisunan. Smile lang. Smile nun, wala isulti, happy Sabbath lang, smile lang na yun. Abi ninyo, abi na to, Pastor Elvin, daghan ba naka kuan ato nga appreciate gyud nga kato nga grupo kay ingon sila nga kaning CDO Church mga an kayo kanang accommodating kayo, maayo kayo, hospitable kayo. Tungod lang adto nga mga tao nga daw di mapuslan pero naa di ay kapuslanan. So muna dili ta maka-underestimate sa talento nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Now, dunay gi-mention din sa ato nga lesson nga buta kong ipasanto pod additional pastor. Nga ningon rin si Paul point out that the Spirit first gift is the bold confession that Jesus is Lord. So, meaning, nga kung ang usa ka tao nakadawat sa spiritual gift, iyang i-acknowledge nga si Jesus is Lord. Whatever that spiritual gift, minor, major, medium ba na nga gift, o unsa na mga talento nga atong nadawat sa Ginoo, kung nakadawat ka sa spiritual gift nga gikan sa Ginoo, ang una ding buhaton sa tao, iyang i-recognize that si Jesus is Lord. Okay. Muna ka, importante mga kapaglaom. Kaya of course, kinsa man nga spirit naghatag og
spiritual gift sa imuha? Ang Ginoo. So kay Ginoo man, then first you must recognize nga si Jesus is Lord. So, faith in God, like yun, no? Yes. So, actually, faith is the most basic gift, no? Not surprisingly, according to our lesson, faith is the first on the list. The list. No? First on the list, gina siya. Kay 1 Corinthians chapter 13, verse 13 nagaingon. So now faith, hope, and love abide. These three, but the greatest of all of this is love, no? So kani siya nindot kayo ni siya nga pag-emphasize sa ato nga lesson, no? Spiritual gift, that faith is a spiritual gift is clear by Paul's statement in 1 Corinthians chapter 12 verse 9. However, there are many other gifts. Yes. The fact that the Holy Spirit distributes the different types of gifts to each one individually as He wills. So, kana bitang naaigasang nga giandam sa Ginoo sa tuang nga mga spiritual gift, no? Depende sa usa ka tawo nga unsa ang iyang kana bitang muhaom sa iya, muhaom. Kay di man tanan muhaom tanan nga mga gasagod. Tinod kayo kay o ngatong dagway dili kayo mapahiyumon niya ibutang ka og cashier. Sige ka cashier nito. Di mangatas ang mga tao. Backslide. Backslide kay dili na imuhang talento. So mo nang ipahaom gyud sa Ginoo ang ato nga talento nga mo fit pod sa tuwa kay aron nga may useful kay ka unya ma-maximize na nimo nga talento. Bisag mo ingon ka nga smile man akong talento pero kung mapahiyom mo na ka then imo nang gamiton sa bulaton sa Ginoo ma-maximize ang iyang resulta. So, kung para ni Pasulted, maayo mo awit. Yeah? So, kakanta lang gamay. So, ma-maximize na siya. So, ingon na gihapon ang Ginoo maggamit sa atong talento. Unya, ato ra bang hinumduman nga kung ang talento nato og dili nato gamiton? Kwaon sa Ginoo. Kwaon gina siya. Kwaon sa Ginoo. So, munang wala. Ang gift mong good nga ihatag sa tuwa, like, kung kuhaan ka nang maayo ka muduwa, ibig na to, sa kanang muduwa ka, pero di ka mag-practice, mawala na sa imong kanang abilidad. Like basketball, di na kumundang kag duwag basketball, mawala na sa imong abilidad. Or baka kung maawit ka, maayo kay ka maawit, pero kung dili na ka magpagamit, o di na ka maawit, ilabi na sa simbahan, mubaliban na ka, kana nga talento mawala gina siya. No? Kay kaning awit nakinahanglan na siya kanang i-exercise nimo ang imong vocal cords. Kanang maangid ba kanang flow kanang flawless nang imong pagkanta ba? Muna nga kita di kay ta flawless mo kanta kay di mo ta Bukan tara magtig-worship. Di po ta pagkantahon kay kabalo sila nga adi na ako di pagkantahon kay murag apikin ni ba murag kasing maulawan di ba? No? Muna nga kini nga mga talento kinahanglan gipaom ni sa unsa ang ato nga kanang angayan sa tuwa ug kana nga talento nga atong gamiton spiritual gift ato gyud na siyang gamiton dili nato siya pasagdan kay kun ato na siyang pasagdan mga kapaglaom kun di nato ma-develop na siya mawala na siya kanang mahinahinan na siya kawala sa atoa. Okay, so mga kapaglaom kun sa imong talento diha i-develop lang yun siya gayok nga kanang maabot yun siya sa maximum capacity ba dili kay imuhang medya-medyahan. Kanang yung o sasakyan pa na o mudagan og 120, ipaabot bira og 120. Kay diha nimo makita nga ang iyahang kabalyos inana gyud ay kakusog. Yeah. Kay na ako sakyanan pasulted nga among gigamit-gamit. Ang previous nga mga tagiya ang ilahang pagpadagan sakyanan tungod kay naaman sa syudad na sila. Ang pagdagan mubo ra gyud kayo inay kayo sa diha nga napalit na ang sakyanan gigamit na nagamit na dugay nimong adjust nga mokusog siya og dagan kay naanad man siya sa hinay pero karon nga kusog-kusog na ang padagan so imong makita nga uy naa man di ay kusog ning mao nga sakyanan so inguna na gihapon ang talento nga atong nabatnan gikan sa Ginoo kung dili gamiton mawala sayang kayo murag kanang nindot to imong illustration ba Pastor Elvin nga imong sakyanan kanang naanad siya og hinay unya sa diha nga nanas imuha pagkusugon ta nimo pero hinay dugay kay mo pick up no kanang hinumdum ko sa
usa ka pastor dito sa Western Mindanao ba? Nagwali siya insya nga ingon akong asawa nga kusog gay ko padagan. Kusog kuno kay siya padagan. Pero ang iyang problema lang hinay kay mudagan niya sakinan. Muna sa naanad og hinay ba. Muna inana pod ang atong talento, spiritual gift nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Kung dili nato gamiton mga kapaglaom, eventually mahinay-hinay na sa kawala. Pero katong mong sakyanan nga gipadagan na kanunay og kusog na pasultid. Wow. Kay nga naman naulian naman siya mga kaigsunan. So ingon ana ng talento So, gihatag dili sa Ginoo. tamawad ang paglaom nga kung dunay talento karon nga nadawat nato gikan sa atong Ginoo nga medyo nawala sa pipila ka mga higayon, gamitan na pag-usab kay mapuslano na sadna sa pag-usab. Unya, kini nga talento, yun rin sa itong lesson, is it is God who empowers them to serve Christ in the community of believers. So, i-empower. Sa ito pa ka nga talento, gamiton si Ginoo, i-empower na niya nga mong talento nga mapuslan og dako pag-ayo mga kapaglaom. Yeah, empower, no? Unya, sunod pag yun, ang kini nga mga talento, gamiton sa Ginoo nga ang ma-benefit ang tibuok iglesia, ang tibuok nga community. Oh, so ipagamit nimo ang imong kagalingon nga like karon sa atong nga programa sa atong iglesia is natay care group, no, natay total member involvement. So kana siya nga talento nga gihatag sa imuha, kung ang talento nga imong spiritual gift nga imong nadawat gikan sa Ginoo is awit, gamita, i-share ang imong talento. Kung ang imong spiritual gift is Bible study, gamita na siya alang sa paglambigit nini nga buhat global total member involvement. Kung ang imong talento is prayer, no? Now tayo prayer warrior group. Prayer warrior, no? Gamitan na siya kay mapuslanon kayo na siya nga gasa gikan sa Ginoo. So sa to pa ang atong iglesia, daghan kaayo mga Diverse. talento. Unya sa daghan nga mga talento, gigamit ni siya alang sa pagduso sa bulaton si Ginoo. Sa to pa usa ra gyud ang katuyuan. Nakitalento awit, gamito na pagkanta sa magwalita. Ikaw tigwali. Ikaw mo tig asher. Ikaw mo in charge sa pag-arin sa simbahan. So, og imong tanawon, tanan nga mga member sa iglesia, total member involvement. So, ingon ani makigsunan. Og kining pag-unite nato sa iglesia, sa lahi nato nga mga talento, nag-reflect lang po ni siya makaigsunan nga ang atong Ginoo who is God in three person, doon na may Godhead, no? God the Father, God the Son, and Holy Spirit, naghatag lang po ni nato ni siya og usa ka panglantaw nga kita pod kinahanglan mag-unite pod ta kay ang atong Ginoo who is one God but three divine being are also united. So kana nga pag-unite nato ni suhid na pod ta sa Godhead who are united in their purpose, especially mga kapaglaom in the redemption of man. Pagkanindot nga hulagway, no, nga giingon ni Pastor Elvin nga ang atong sundon gyud, ang ato gyud nga kanabitang sundon mao ang atong Ginoo. Yes. No? Godhead, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, different ilang function but they are one God. Yes. One God, no? Then sa Monday, unity through diversity. So I think ato na ning na-emphasize, no, kay murag atong lesson murag mo tuyok na mo guni siya, no. Unity through diversity nga nag-usa ta. Ngano mag-usa ta? Gingon rin sa atong lesson, the language of oneness introduced in 1 Corinthians chapter 12 verse 4 and 6, the same Spirit, the same Lord, and the same God is developed in the rest of 1 Corinthians chapter 12. So, the same Spirit ang naghatag, the same Lord ang naghatag, the same God naghatag sa tuwa. So, the same body, one body, one Spirit, the same care for one another. So, kung imong tanawon, then, muna gitawag nato unity through diversity. So, si Apostol Pablo, mga kapaglaon, emphasizes that church is both one and many. Usara, pero daghan. Yes, okay. One and many. So, though believers have different gifts, and roles, they are united by the same Spirit, the same Lord, and the same God.
Okay? Muna siyang emphasize sa ato nga leksyon nga gisulti ni Apostol Pablo mga kapaglaom. So sama sa gisgutan nato sa unahan, just as the human body has many parts working together, every member of Christ's body has a unique purpose. So nana ang pagulagi gulagway sa Ginoo mga kapaglaom ang bisan ang kanang unity kanang through diversity nga sama kini sa atong lawas nga daghag parts pero usara kayuban. Ako ni basahon rin sa part sa itong lesson, no? This unity amidst diversity must reflect the character of God. Kaya ang Ginoo manggod, three person, three divine being, pero they are united. The Father is one person, the Son is another person, and the Holy Spirit is another. The three maintain their individualities while working together to edify the church and empower it for mission. So, ang Holy Spirit, ilang yung purpose, united sila sa ato nga triune God. Then, unsa ilang katuyuan, working together to edify the church and empower it for mission. So, dinha nga idea, diha po ta makigsunan mag-usa, kay gi-edify kita sa Ginoo, gihimo ta niyang gibalaan, aron nga muhimo kita sa dako kayo nga mission, nga iyang gitugyan sa iglesia. So, bisan tuod og sa atong gilagway sa kanang unity through diversity, bisan tuod mga kapaglaom og kanang bitang doon na tayo mga differences sa mga talento nga ato na dawat, spiritual gift, kini ang differences are meant to strengthen sa ato nga iglesia, not to divide. Yes. No? Mulig-on ang iglesia. sa ato iglesia. Kaya nindot ba yan na siya nga, one example of nini mga kapaglaom is kanang bitang kuan gyud pagkanta gyud church choir, no? Kanang awit bitaw nga madunggan nimo nga lain-lain og tingog. Lain-lain og tingog ba? Nga dito ko nakamurag malimbarot akong balhibo sa diha nga nadungog nako ang kanang different nations dito sa General Conference meeting ba? Yes. Kapag kanta bitaw sa No More Nights gab, pagkanta gid lain-lain ang tingog, napay orkestra, kayon ko nga murag mo ni ang hulagway sa langit, no? So muna siya mga kapaglaom nga unity in diversity. Nagkanlain ang mga talento nga gigamit sa tua, apan kana siya nga nagkanlain, mahimong mo unite sa tua sa matag usa nga kining buluhat doon nga gihatag sa Ginoo sa atong iglesia, mabuhat nato in sa nagkanlain nga mga gasa nga gipiyal sa Ginoo sa tua. So ngoto ni, not to divide it together, we reflect Christ as we serve His mission. That's true. Yeah. So muna siya nga mo reflect si Christ sa ato nga kinabuhi. Kay ang church manggod united manggod sa iya nga mission. Yeah. Niya mo reflect si Christ sa atong kinabuhi. Now, this is to give us the idea nga kining atong mga talento, they are all dependent on each other. Sa tupak, kana bang nag-work ba ta ba nga together? Both nga, they are all dependent on each other. Ako nagsalikos kamot, nagsalikos akong tiil, nagsalikos akong mata, sa ko ang dalunggan, salikos ako ang ilong. So, they are dependent with each other. Nga, dili po di nga wala ko'y ilong. Mamatay tag wala tayo ilong. Di po di nga wala ko'y dalunggan. So, ang dalunggan, akong dalunggan, nag-work siya para sa akong body. Yeah. Akong nagmata, nag-work para sa akong tibok nga lawas. Ang akong gininhawa, akong baba, ako nga, all parts. So, nag-work ko para sa usa ka lawas, and that is the body of Christ, mga kapaglaom. So making it sure mga kapaglaom nga ang gasa nga gihatag sa Ginoo sa imuha, mo pa unite sa matag usa, ilabi na sa ato nga iglesia. So the unity in diversity mga kapaglaom reflects the very nature of God. The Son, the Father, the Son, and the Holy Spirit, no? Together they accomplish, mga kapaglaom, they accomplish God's work by strengthening and equipping the church. So, nindot kayo, dili man ingon nga, kanabitang magka-agree yun tanan ang diya sa iglesia, no? Namagi mga, lain-lain mo gunahuna-huna god. Pero, ang atong pag-ampo, mga kapaglaom, nga, bisan og lain ang atong mga una-una, lain yung mga talento, lain yung mga
hiyas nga gihatag sa Ginoo, Mo-blend it will mo, blend. bring us magkaigsunan into unity. Now, kini nga presentasyon ni Paul, iya ning gisulti dito sa mga taga Korinto. Kaya aron ang mga Korinto makapamalandong sila nga dili day kinahanglan nga magbahin-bahin sila. Kinahanglan mag-uusa sila kay naay dako nga misyon si Ginoo nga ilahang gihatag. Kay di ba nag-away-away sila, nagbahin-bahin sila, nagkasuhay pagani ning uban. Dayon naapay ilahang impluwensya nga dili maayo. So gibadlong sa ni Paul nga wad una ninyo mag-usa ta kay we are baptized in the same Lord Jesus Christ. So dili ta magkabahin-bahin. So dinhi sa part din sa katapusan sa atong lesson sa Monday, Paul called the attention to love, which is a more excellent way. So instead nga magbahin-bahin mo, look at the body. O look at our body. Kay dunay dakalalahi nga mga parts pero they work for one body. Then in other words, no matter what the gift is, unsa imong talento, nakamot ka, natiil ka, namata ka, bisag nakilay pa siguro ka, ha? Kinahanglan gamito nato na siya all together for the benefit of our body. So in other words, no matter what the gift is, if practiced wisely and with love good, is pleasant to God. Yeah, kaya ang advice ni encouragement ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 12 verse 31 nagingon, the Corinthians wrongly value some spiritual gifts above others. So nagamit nila ang ilang mga talento wrongly. No, dili mao nga pamaagi. So si Apostol Pablo in 1 Corinthians 12:31 reminded them that the love is the most excellent way. Sa imong gisigutan na, Pastor Elvin. Yes. Love is the most excellent way. So, i-discover na ito mga kapaglaom, unsa ni gugma. Without love, ingon din even the greatest gift loses its true purpose. Tinod. Kanang itong, bisag, nindot ka ng gasa nga gihatag sa imuha, pero wa kay gugma. Murag, nagpasigarbura kasi ako kay maayo ko mawalik, labaw ko ninyo. Mingon pudong sa ako kay ako ra po'y maayo nga mukanta, labaw ko ninyo. O ako kay daghan kay kog panalangin gihatag sa Ginoo, ako ray dato ninyo. So ako'y magbuot ninyo tanan. So you see, og ato nang tan-awon nga himtang, so ang iglesia mabahin mga kapaglaom. So, pero kung ang tanang talento, okay, ato ning ibutang alang sa bulaton sa Ginoo nga united ta, ako nga nay kwartahan mo finance ko, ako nga na ako'y talento sa magwali, magwali ko, ako nga singer mukanta ko, ako nga maay mo pahiyom, sige ako'y magatang nini. So all should be united mga kapaglaom, because this is the most important thing nga mabatnan og angay nga himuon sa body of Christ while we are doing His mission in these last days. So, nagsisigaw tayo, Pastor Elvin, every spiritual gift should be used wisely and with love to honor God. So, diha, Paghimaya nga to sa Ginoo. so diha, yun nato na tanawon mga kapaglaom nga we have to work with our talent, we contribute it to the church all together. Alang sa paghimaya sa Ginoo aron nga ang iyang buhat mo move forward with united body of Christ, and we can have a better result in working together, and of course with the guidance of the Holy Spirit, the mission of the church with one body united, there is more harvest that we are going to have. So, okay. Ang apunta na sa ato makaigsunan karon mga kapaglaom, unsaon man nato pagdiskubre ang atong gasa. Okay. Unsaon nato pag-ila nga nanatay gasa. Ha? Unsaon nato pag-ila? By prayer. Okay. Pinaagi sa pagampo o through study God's word o serving others. Yes. No? Muna So, siya pag-ila mga kapaglaom. Then maybe sa sulod sa itong iglesia, maybe naman siguro yung talento sa pagkanta, okay mo, apil ko kanta. Or maybe akong talento, nagkan makayong mga kuwan sa iglesia good, join ko rin sa community services. Or mo join ko aning care group, or mo join ko. So,
daghan kang pwede nga masudlan nga madiscovery ang imuha nga talent. So pag ila nga mailhan nimo mga kapaglaom ang imong gasa nga igikan sa Ginoo kay naghatod na siya nga na unite Ang iglesia. unya Ang imong potensyal. ang imong potensyal murag man gyud Gamit po. kinanglanon gyud Oo. kinanglanon diya sa iglesia unya mohatod ngadto sa panaghiusa no nga madasig ang matag usa nga ang pagsimba sa Ginoo mahimong kanang bitang mahimayaon gyud tungod sa gasa nga gipiyal sa Ginoo sa imong. So mga kapaglaom, unsa nang imong talento diha nga gihatag si Ginoo, ayaw na og ibutang lang sa kilid. Ayaw na pataya makigsunan, baira na aron nga mahimo na siya nga mas epektibo kaayo nga muhatod og dakong panalangin sa iglesia ug labaw sad sa imong nga kagalingon. Makapaglaom wala na mahintay time. Yeah. Pastor Ted, basin na pa kay last nga comment, then tapuson na to. Yeah, mga kapaglaom, ang Ginoo nagahatag kanato og spiritual gift. Akong maingon sa inyo mga kapaglaom is use that kanang spiritual gift nga gihatag sa Ginoo. Sa pasiunan nako nga pangutana ka ganiha, do I have gift or naa ba tay mga kanang dili ang question nga do I have gift? Ang sakto nga question is am I using my gift for God's purpose or for the glory of God? Mura nang importante mga kapaglaom. Mga kapaglaom, balik na sa ta karong Miyerkules kay nindot kani atong topic o niya atong hisgutan pa gyud og dugang ang mga spiritual gifts nga gihatag sa Ginoo alang sa iyang makatawhan o alang sa iyang iglesia nga ang mission mahimong magalampuson when God's people are united with different gifts nga gihiusa alang sa iyang mission. Idoko na tong ulo sa pagampo. Ginoo, salamat kayo nga nining gabiuna among natun-an ang pasiunang tulo ka adlaw nga topic ni ining simanaha, the spiritual gifts. Lord, tuguti nga ni ining among nga pagtuon, among makita ang among kaugalingon, unya makita po namo ang mga talento nga among mahimok alang sa pagpalambo sa imuhang buluhaton. O salamat Ginoo nga amo nang madiskubrihan kanang maong spiritual gifts nga imuhang gihatag namo aron maka-contribute mi sa imuhang dako nga buhat. Yes, Lord. O Ginoo, ako nagampo nga ang matag usa nga nagasunod sa programa sa takna sa pagtuon ning gabiuna. Ikaw gayud magpanalangin sa matag usa kanila. Og salamat nga ang imong gugma, panalangin, ang kadagaya kanunay among mabatnan, labi na sa kalinaw sa amo nga panghunahuna o kalinaw sa amo nga mga pagbati aron nga naa kami diha sa malipayon nga kahimtang sa pagpangalagad nga naa kanimo. Salamat imong tubagon namong pagampo, amo ning ipangayo in the name of Jesus, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen.